Kamakailan lang, tila nagiging matindi ang kompetisyon sa mga flight attendant para makasama sa mga biyaheng papuntang Pilipinas. Sinasabing handa silang mag-aral pa ng Filipino para lamang makausap ang mga lalaking Pilipino na kilala sa kanilang pagiging maginoo at maalaga. Sa pag-asang magkaroon ng magandang ugnayan, ang bida sa ating kwento ngayon ay si Claire, isang French flight attendant na kilala sa kanyang mga kasamahan bilang malakas at maganda. Sa isang ordinaryong biyahe, bigla na lamang siyang bumagsak. Isang lalaking Pilipino ang agad na lumapit sa kanya at, sa harap ng lahat, hinubad ang kanyang blusa. Ngunit si Claire ay hindi man lang nakakilos. Ano kaya ang nangyari? Ang pangalan ko ay Claire. Isa akong flight attendant mula sa Paris. Bata pa lamang ako. Pangarap ko ng lumipad. Para sa akin, ang pinakaperpektong kaligayahan ay ang malayang magtrabaho sa ibabaw ng asul na kalangitan at libutin ang buong mundo. Hindi ko malilimutan ang pakiramdam noong unang beses akong sumakay ng eroplano. Sa edad na 15 ang excitement. Ang pakiramdam na para akong naglalakad sa ibabaw ng mga ulap. Kaya naman, naging flight attendant ako sa ika-5 taon ko sa trabahong ito. Ni minsan ay hindi ko pinagsisihan ang aking pinili. Ang araw na iyon ay nagsimula tulad ng dati. Isa itong long-haul flight mula Paris patungong Maynila, isang rutang sanay na ako. Bago sumakay ang mga pasahero, nakipagkwentuhan muna ako sa aking mga kasamahan at sinuri ang aming kondisyon. Palagi akong may tiwala sa aking lakas. Ipinagmamalaki ko ang aking stamina na kayang-kaya ang mahahabang biyahe. Claire, mukhang perpekto ka na naman ngayon ah. Sinuklian ko siya ng isang ngiti. Pagkatapos ng flight, gusto ko talagang subukan ang sikat na beach sa Palawan. Nagsimula ang biyahe ng maayos. Matapos ang take-off, ang serbisyo ng pagkain, at ang pagbebenta ng mga duty-free items, lahat ay umayon sa aming pang-araw-araw na gawain. Nasa kalagitnaan na kami ng biyahe. Habang naghahanda ako ng mga inumin sa gali, bigla akong nakaramdam ng matalas na kirot sa isang bahagi ng aking dibdib. Sa una, inisip kong pagod lang ito. Sinubukan kong huminga ng malalim ng ilang beses, ngunit lalo lamang tumitindi ang sakit. Ayos ka lang? Tanong ni Sophie, ang kasamahan kong nasa tabi ko. Medyo masakit ang dibdib ko. Sagot ko. At naramdaman kong nanginginig ang aking boses. Sa sandaling iyon, para bang may malakas na pumipiga sa aking dibdib. Bawat paghinga ko ay parang may tumutusok na matalim na bagay. Ang mukha ni Sophie ay paulit-ulit na lumalabo at lumilinaw sa aking paningin. Ang aking paningin ay naging hindi matatag. Claire! Claire! Ang boses ni Sophie ay parang nanggagaling sa malayo. Sinubukan kong kapitan ang trolley, ngunit hindi ko maigalaw nang maayos ang aking mga kamay. Naramdaman kong nawawalan ng lakas ang aking mga binti at napaupo na lang ako sa sahig. Ang aking paghinga ay naging mababaw at mabilis para akong sinusubukang huminga sa ilalim ng tubig. Unti-unti na akong nawawalan ng malay. Ang aking mga baga ay hindi na gumagana ng maayos. May doktor po ba sa ating mga pasahero? Mayroon po tayong medical emergency. Umalingaw-ngaw ang anunsyo sa loob ng eroplano. Kahit napapawala na ang aking ulirat, naririnig ko pa rin ang mahinang bulungan at pag-aalala ng mga pasahero. Sa normal na sitwasyon, trabaho kong pakalmahin sila. Ngunit ngayon, ako ang nangangailangan ng tulong. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Ang naririnig ko lamang ay may tumatawag sa aking pangalan, mga nagmamadaling yapak at magulong usapan. Dalhin niyo ang oxygen mask! Boses iyon ni Marie. Ang malamig na oxygen mask ay dumampi sa aking mukha, ngunit masakit pa ring huminga. Ang aking mga baga ay parang pinuno ng tingga, lalong lumalabo ang aking kamalayan. Dito na ba ako mamamatay? Pumasok sa isip ko. Naalala ko ang usapan namin ni Marie bago kami lumipad. Hindi ko na ba makikita ang mga beach ng Palawan at dito na lang magtatapos ang lahat? Sa sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan, isang boses ng lalaki, ang malinaw kong narinig. Padaanin niyo ako. Isa akong manggagamot. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat at awtoridad.
Sa aking malabong paningin, isang lalaki ang lumapit. Mukha siyang tagasilangan. Mabilis niyang sinuri ang aking kalagayan. Pneumothorax ito. Kailangan ng agarang lunas, puno ng kumpiyansa ang pagsusuri ng lalaki. Narinig ko ang alanganing boses ng aking mga kasamahan sa paligid. Isang traditional healer? Sigurado ba tayo dyan? Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kanilang pagdududa. Sa kanluran, may tendensiyang hindi lubusang kinikilala ang tradisyonal na medisina. Ngunit ang kalagayan ko ay masyadong kritikal para pagtalunan pa ang mga ganitong bagay. Kung hindi natin ito aagapan ngayon, malalagay sa panganib ang buhay niya. May diin at determinasyon sa kanyang boses. Lalong nawawala ang aking malay. Ngunit nakita ko siyang nagbukas ng isang medical kit at kumuha ng isang makapal na karayom. Habang nag-aalangan ang aking mga kasamahan, walang pag-aalinlangan niyang sinimulang tanggalin ang mga butones ng aking blusa. "Sandali!" sigaw ni Marie. "Wala na tayong oras," mariin niyang sagot. Pinunit niya ang aking blusa at nailantad ang aking dibdib. Naramdaman ko ang gulat na tingin ng mga pasahero at ang pag-aalala ng aking mga kasamahan. Ngunit walang pag-aatubili sa mga kamay ng lalaki. Naghanap siya ng tamang puwesto at inihanda ang karayom. "Huwag kang mag-alala, magiging maayos ka," mahinahon niyang sabi. Sa sandaling iyon, sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ako ng kapanatagan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa at init. Walang pag-aalinlangan niyang itinusok ang karayom sa aking dibdib. Nakaramdam ako ng matalas na sakit, ngunit agad itong sinundan ng isang sumitsit na tunog at ang bigat sa aking dibdib ay nagsimulang mawala. Para bang isang malaking bato ang gumulong paalis mula sa aking puso. Sa bawat paghinga, unti-unti kong naramdaman ang pagpasok ng oxygen sa aking mga baga. Para bang ang buhay ay muling bumabalik sa aking katawan. Unti-unting luminaw ang aking kamalayan at nagsimula kong makita ang mga mukha ng mga taong nakapaligid sa akin. Bumabalik na ang paghinga niya. Narinig ko ang masayang boses ni Sophie. Mula sa mga pasahero, umalingaw-ngaw ang mga buntong hininga ng ginhawa na sinundan ng palakpakan. Ang lalaki ay nakaluhod pa rin sa tabi ko. Binabantayan ang aking kalagayan. "Salamat," hirap kong sabi. Ngumiti siya. "Ako si Miguel. Isa akong practitioner ng tradisyonal na medisina." Miguel. Tradisyonal na medisina. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Isang tradisyonal na medisina mula sa Pilipinas na hindi gaanong kilala sa kanluran. Ngunit sa sandaling ito, malinaw na ang lalaking ito ang nagligtas ng aking buhay. Matapos ang emergency procedure, nagpatuloy ang eroplano sa biyahe patungong Maynila. Naging stable ang aking kondisyon. Ngunit si Miguel ay hindi umalis sa tabi ko. Paminsan-minsan niyang sinusuri ang aking pulso at tinatanong kung maayos ang aking paghinga. Ang kanyang mga kamay ay maalaga. At ang kanyang mga tingin ay puno ng sinseridad. "Pagdating natin, kailangan mong magpunta agad sa ospital. First aid lang ito, kailangan mo ng masusing gamutan," sabi niya. Tumango ako. Nang lumapag ang eroplano sa NAIA, isang ambulansya na ang naghihintay. Ang mga kasamahan ko ay nagpaalam na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ipinaliwanag ni Miguel sa mga paramedic ang aking kalagayan at ang ginawa niyang lunas. "Maaari po ba akong sumama?" tanong niya sa paramedic. "Ano po ang kaugnayan ninyo sa pasyente?" tanong ng paramedic. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. "Kakakilala lang namin." Ngunit walang pag-aalinlangan na sumagot si Miguel. "Ako po ang nagbigay ng paunang lunas sa kanya sa eroplano. Baka kailanganin po ang paliwanag ko." Kaya't sumama siya sa ambulansya. Habang papunta kami sa ospital, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay malinaw pa rin sa aking alaala. Kahit sa malabo kong kamalayan, ang kanyang mukha lamang ang malinaw kong natatandaan. Sa sandaling iyon, hindi ko pa alam. Ang di inaasahang pagkikitang ito ang lubusang magpapabago sa aking buhay. Sa sandaling pinunit niya ang aking blusa at itinurok ang karayom sa aking dibdib, hindi lamang ang buhay ko ang kanyang iniligtas. Siya ang taong nagbigay ng bagong hininga sa aking buhay. Ang taong nakatadhana kong makilala sa bingit ng kamatayan.
habang nakatitig lamang sa kanyang mukha. Tuluyan na akong nawalan ng malay, na para bang nahulog sa isang mahimbing na tulog. Nang magising ako sa ospital, ang una kong nakita ay ang puting kisame sa isang saglit. Nalito ako sa hindi pamilyar na lugar. Sinubukan kong gumalaw, ngunit isang mapurol na sakit sa aking dibdib ang nagpabalik sa akin sa katotohanan. Doon, unti-unti kong naalala ang mga pangyayari sa eroplano, ang hirap sa paghinga, at ang lalaking nagligtas sa akin. Nang lumingon ako, nakita ko sa isang sulok ng kwarto ang isang lalaking nakaupo sa sofa, nakayuko ang ulo na tila natutulog. Si Miguel. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay tumatama sa kanyang mukha. Kahit tulog, bakas pa rin ang kabaitan sa kanyang mukha. Hindi ko maiwasang mapangiti. Hindi ka pani-paniwala na may isang taong magpupuyat para sa isang dayuhang hindi niya kilala. Sa Paris, mahirap isipin ang ganitong bagay. Naisip ko kung bahagi ba ito ng kulturang Pilipino o sadyang espesyal lang talaga si Miguel. Dahil sa ingay ng paggalaw ko, nagising si Miguel. Agad siyang lumapit sa akin. "Gising ka na pala? Kamusta ang pakiramdam mo?" Ang boses niya ay kalmado pa rin. "Oo, salamat sa iyo." Ang boses ko ay mas paos kaysa sa inaasahan ko. Inabutan ako ni Miguel ng isang basong tubig at ngumiti. "Naging stable ang oxygen saturation mo, magdamag. Huwag kang mag-alala." Doon ko lang napansin na nakasuit pa rin siya, tila hindi na nakapagpalit para lang mabantayan ako. Kahit gusot ang kanyang damit at halatang puyat, nanatili siyang maginoo. "Magdamag ka bang narito?" tanong ko. Tumango siya ng bahagya at ngumiti. "Naisip ko kasing mahihirapan kang mag-isa sa ospital lalo na't dayuhan ka. Tinulungan na rin kita sa ilang papeles." Nalaman ko kalaunan na siya na pala ang nag-asikaso ng lahat, mula sa aking admission hanggang sa mga dokumento para sa insurance. Para sa isang dayuhang hindi marunong mag-Filipino, hindi iyon madaling gawin, ngunit tahimik niya itong inayos lahat. Maraming salamat." "Paano ako makakabawi sa iyo?" Umiling siya. "Ginawa ko lang ang nararapat bilang isang manggagamot." Makalipas ang ilang oras, dumating ang mga kasamahan ko na may dalang malalaking bouquet ng bulaklak. Si Sophie, Marie, at Juliet ay niyakap ako ng mahigpit habang namumula ang kanilang mga mata. Si Miguel, na nasa tabi ko hanggang sa sandaling iyon, ay magalang na yumuko at umalis para bigyan kami ng privacy. Isang kilos na nagpakita ng kanyang pagiging delikado. "Totoo ba talagang pinunit ng Pilipinong iyon ang blusa mo at tinusok ka ng karayom sa dibdib?" Hindi makapaniwalang tanong ni Sophie, na sa kabilang cabin nakatalaga. "Para kang nasa pelikula." Ikinuwento ng mga kasamahan ko ang lahat ng nangyari sa eroplano. Kung gaano kakalmado at kadesidido si Miguel habang ako'y walang malay at kung gaano kaeksakto ang kanyang mga kilos. Lahat sila ay humanga sa kanya. Sa mga araw na nasa ospital ako, dinadalaw ako ni Miguel araw-araw sa parehong oras. Minsan, may dala siyang tradisyonal na pagkaing Pilipino tulad ng lugaw. Sa ibang araw naman, mga prutas na pampalakas na maingat niyang binalatan para sa akin. Kailangan kong siguraduhin na napupuno ng hangin ang baga mo. Dahil ako ang nagbigay ng paunang lunas, gusto kong siguraduhin hanggang sa huli na maayos ka, sabi niya. Ang sinseridad sa kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. "Wow! Parang romance movie!" bulong ni Marie sa akin. Namula ang aking mukha sa tukso ng mga kasamahan ko. Pero aaminin ko, hindi ko naman ikinainis ang atensyon niya. Bago ako ma-discharge, naglakas loob akong sabihin kay Miguel, "Ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Hayaan mo naman sanang ilibre kita ng hapunan bilang pasasalamat." Ngumiti siya ng bahagya at sumagot, "Kung ganoon, bakit hindi natin subukan ang lutong Pilipino?" At doon, napagkasunduan ang aming unang date. Kinabukasan matapos akong payagang lumabas, dinala ako ni Miguel sa isang tahimik na Filipino restaurant malapit sa ospital. Nakakain na ako ng pagkaing Pilipino sa France, pero iba pa rin talaga ang tunay na lasa. Isa-isang ipinaliwanag ni Miguel ang bawat putahe sa menu at tinuruan pa ako ng tamang paraan ng pagkain. Sa Pilipinas,
Mahalaga sa amin ang pagsasalo-salo. Ito ang aming paraan ng pakikipagkapwa-tao, isang pagpapakita ng pagmamalasakit at pagbabahagi sa iba. Habang nagpapaliwanag siya, ramdam ko ang init sa kanyang mga salita. Habang kumakain, unti-unti naming nakilala ang isa't isa. Si Miguel ay may maliit na klinika sa labas ng Maynila. Nag-aral daw siya ng Western medicine bago niya piniling tahakin ang landas ng tradisyonal na panggagamot. Ang kanyang pilosopiya na ang pag-unawa sa parehong larangan ay makakatulong sa mas mahusay na paggamot ng mga pasyente ay kahanga-hanga. Ano ang tingin sa tradisyonal na panggagamot sa kanluran? Tanong niya. Sa totoo lang, para sa akin at sa karamihan ng mga taga-kanluran, ito ay nananatiling isang misteryoso at minsan ay kahina-hinalang larangan. Ngunit ngayon na ang aking buhay ay nailigtas ng kanyang mga kamay, napagtanto ko kung gaano kawalang saysay ang mga ganitong pag-iisip. Sa totoo lang, hindi ito gaanong kilala. Pero dahil iniligtas mo ang buhay ko, ngayon, buong puso na akong naniniwala rito. Napangiti siya sa aking sinabi. Simple lang niyang ikinuwento ang kanyang araw-araw na buhay. Maaga siyang gumigising para magnilay-nilay, tumitingin ng mga pasyente sa kanyang klinika, at minsan ay pumupunta sa probinsya para maghanap ng mga halamang gamot. Sa kanyang mga kwento, bakas ang tunay na malasakit sa kanyang mga pasyente. Hindi lang sakit ang kanyang ginagamot, kundi ang buong pagkatao. Ang katawan at isipan ay hindi mapaghihiwalay. Kapag balanse ang dalawa, doon makakamit ang tunay na kalusugan. Ang kanyang mga salita ay simple ngunit malalim. Pagkatapos naming kumain, tinanong ako ni Miguel kung gaano ako katagal mananatili sa Pilipinas. Sa totoo lang, bukod sa aking layover, mayroon din akong karagdagang leave. Ang orihinal kong plano ay 2 araw sa Maynila at ang natitira ay sa Palawan. Ngunit dahil sa biglaang pagkaospital, nasira ang lahat ng aking plano. Ayokong palampasin ang pagkakataong ito. Pwede mo ba akong ilibot sa Maynila? Natawa si Miguel sa aking nahihiyang tanong at sumagot. Oo naman. Nagkasundo kaming magkita muli kinabukasan. Habang pabalik sa hotel, nakaramdam ako ng kakaibang kilig. Higit pa sa pasasalamat, lumalaki ang aking kuryosidad kay Miguel, ang kanyang kalmadong boses, ang kanyang maalagang kilos, at higit sa lahat, ang kanyang pagiging desidido na nagligtas sa aking buhay ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Pagdating ko sa hotel, sinalubong ako ng mga nag-aalalang kasamahan. Muli nilang tinanong ang tungkol sa mga pangyayari sa eroplano. Natural na napunta ang usapan kay Miguel at ikinuwento ko kung gaano siya kabait at kung paano niya ako tinulungan. So, nakipag-date ka sa traditional healer na iyon? Mapanuksong tanong ni Sophie. Nambing ang date 10, hindi yun date, pasasalamat lang, pagtatama ko, ngunit ramdam kong namumula ang aking mukha. Isang manggagamot ha, kahit na iniligtas niya ang buhay mo. Totoo ba siyang doktor? Tanong ni Marie na may pagdududa. Hindi ba't hindi naman kinikilala yan sa kanluran? Nainis ako sa kanyang sinabi. Ang mga kamay ni Miguel ang nagligtas sa akin at hindi makatarungan na sabihing hindi siya tunay na doktor. Ngunit mahirap ipaliwanag ang pagkakaiba ng kultura, kahit anong klaseng doktor pa siya. Ang katotohanan ay iniligtas niya ang buhay ko, mariin kong sabi. Kinabukasan, sinundo ako ni Miguel sa hotel, gaya ng napag-usapan. Ipinasyal niya ako sa magagandang lugar sa Maynila, ang makasaysayang pader ng Intramuros, ang masiglang simbahan ng San Agustin, at ang katahimikan ng Rizal Park. Ang oras na kasama ko si Miguel ay isang pagkakataon para maranasan ang tunay na Pilipinas na wala sa mga guidebook. Pinapahalagahan ng mga Pilipino ang pakikipagkapwa-tao. Ito ang diwa ng pagmamalasakit at pagbabahagi sa isa't isa. Paliwanag ni Miguel. At totoo nga, sa bawat sulok ng Pilipinas, naramdaman ko ang diwang iyon. Ang mga tindera sa restaurant na nagbibigay ng dagdag na ulam at nagsasabing, libre na po yan, ang mga taong handang samahan ang isang dayuhan sa destinasyon nito. Ang ipinakitang pagmamalasakit sa akin ni Miguel. Nang ihatid ako ni Miguel sa hotel, binigyan niya ako ng isang hindi inaasahang alok. Bukas,
Gusto mo bang bisitahin ang klinika ko? Gusto kong ipakita sa iyo kung paano ginagawa ang tradisyonal na panggagamot. Masaya akong pumayag. Sa totoo lang, gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa kanyang trabaho, ang trabahong minamahal niya. Nang ikuwento ko ito sa aking mga kasamahan, may pag-aalinlangan pa rin sila. Hindi ka ba tutusukin ng karayom? Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Sophie. Narinig ko. Hindi masarap ang mga herbal medicine na yan, sabi ni Marie habang nakangiwi. Ngunit sa kabila ng kanilang pagdududa, hindi na ako makapaghintay sa aming pagkikita ni Miguel. Kinabukasan, binisita ko ang kanyang klinika. Maliit ito ngunit malinis at maayos. May amoy ng mga halamang gamot sa hangin. At sa pader ay may mga chart ng katawan ng tao. Maingat na ipinaliwanag ni Miguel ang mga pangunahing prinsipyo ng tradisyonal na medisina mula sa pagsusuri, panggagamot gamit ang hilot o acupuncture hanggang sa pagrereseta ng mga halamang gamot. Habang ang Western medicine ay ginagamot ang sintomas, ang tradisyonal na medisina ay hinahanap ang ugat ng problema para maibalik ang balanse ng katawan. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Miguel ang lahat ng kasamahan ko sa isang tradisyonal na kainang Pilipino. Gusto raw niyang iparanas sa amin ng maayos ang kultura ng pagkain sa Pilipinas. Sa una, medyo tahimik, ngunit dahil sa kalmado at mabait na ugali ni Miguel, naging magaan ang aming usapan. Nagulat talaga kami noong bumagsak si Claire sa eroplano. Siya pa naman ang pinakamalakas sa amin, sabi ni Marie. Ang mga taong payat at matangkad ay mas sensitibo sa mga pagbabago sa pressure, lalo na sa mahahabang biyahe. Paliwanag ni Miguel. Dahil sa kanyang paliwanag, unti-unting naging interesado ang aking mga kasamahan. Nagsimula silang magtanong tungkol sa mga karaniwang problema sa kalusugan ng mga flight attendant at isa-isa itong sinagot ni Miguel ng may kabaitan. Hindi nagtagal, tuluyan nang nagbago ang bunigi sa lamesa. Si Sophie ay partikular na maraming tanong kay Miguel at bahagyang nagpapakita ng pagkagusto. Kung mananatili ako ng matagal sa Pilipinas, pwede mo rin ba akong gamutin? May halong lambing sa kanyang boses. Sa sandaling iyon, may kakaiba akong naramdaman sa puso ko. Inis? O baka selos? Hindi ko nagustuhan ang interes na ipinapakita ni Sophie kay Miguel. Noon ko lang napagtanto na mayroon na pala akong espesyal na nararamdaman para sa kanya. Ngunit si Miguel ay magalang lang na sumasagot kay Sophie at hindi nagpakita ng anumang espesyal na reaksyon. Ang kanyang mga mata ay madalas na nakatingin sa akin, at kapag nagtatama ang aming mga paningin, ngingitian niya ako ng may init. Ang ngiting iyon ay lalong nagpabilis ng tibok ng puso ko. Nang matapos kaming kumain at magpaalam, tahimik na sinabi sa akin ni Miguel. Walang pag-aalinlangan akong tumango. Malinaw na sa akin ngayon. Ang nararamdaman ko ay higit pa sa pasasalamat o kuryosidad. Nahuhulog na ako kay Miguel at kailangan ko ng mas maraming oras kasama siya. At sa mga oras na iyon, inaabangan ko ng may pananabik kung saan kami dadalhin ng aming tadhana. Ang mga araw na kasama ko si Miguel ay parang isang panaginip. Tuwing umaga bago magsimula ang kanyang trabaho, tumatawag siya para kamustahin ako. Sa kanyang mga libreng oras, ipinapasyal niya ako sa magagandang lugar sa Pilipinas. Dahil sa kanya, ang panahon ng aking pagpapagaling sa isang dayuhang bansa ay naging isang espesyal na alaala. Lalong lumalim ang aming ugnayan. At sa aking puso, malalim nang nakaugat ang aking nararamdaman para sa kanya. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami sa lobby ng hotel kasama ang aking mga kasamahan, biglang hinawakan ni Sophie ang kanyang balikat at napangiwi. Bakit kaya lalong lumalala ang sakit ng balikat ko? Parang sa bawat biyahe, mas sumasakit, sabi niya. Doon, nagbiro si Marie, na siyang naging simula ng lahat. Bakit hindi ka magpagamot sa boyfriend ni Claire na manggagamot? Di ba't iniligtas niya si Claire? Nag-aalinlangan man si Sophie. Nagpakita siya ng interes. Sa totoo lang, lahat kaming mga flight attendant ay may iba't ibang karamdaman dahil sa aming trabaho. Sakit sa leeg, balikat, likod, jetlag at hirap sa pagtulog, itinuturing na namin itong bahagi ng trabaho at tinitiis na lang.
Kung gusto nyo, tatanungin ko si Miguel. Siguradong matutulungan niya kayo. Alok ko. Nang hapon na iyon, tinawagan ko si Miguel. At masaya siyang pumayag na gamutin ang aking mga kasamahan. Natuwa pa nga siya dahil isa raw itong magandang pagkakataon para ipakilala ang tradisyonal na medisina sa mga taga-kanluran. Itinakda ang araw ng aming pagbisita sa klinika ni Miguel at 3 sa aking mga kasamahan ang sumama, kalahati ay dahil sa kuryosidad, kalahati ay dahil gusto nilang subukan. Sa araw ng aming pagbisita, habang nasa taxi, bakas pa rin sa mukha ng aking mga kasamahan ang pagdududa. Talaga bang epektibo yan? Hindi ba masakit ang acupuncture? Sunod-sunod nilang tanong. Sa totoo lang, hindi pa ako mismo nakaranas ng gamutan niya, kaya hindi ko sila masagot nang may katiyakan. Ang tanging nasabi ko ay nagtitiwala ako kay Miguel. Pagdating namin sa klinika, sinalubong kami ni Miguel ng isang mainit na ngiti. Ang kanyang klinika ay mas moderno kaysa sa inaasahan ko. Ngunit may mga elemento pa rin ng tradisyon. May amoy ng mga halamang gamot. At sa pader, kasama ng mga chart ng katawan, ay may mga libro rin ng modernong medisina. Unang ipinaliwanag ni Miguel ang mga pangunahing prinsipyo ng tradisyonal na medisina, ang balanse ng init at lamig, ang daloy ng enerhiya, at ang pagkakatugma ng mga organo. Kahit hindi pamilyar ang mga konsepto, madali itong naintindihan. Dahil sa kanyang malinaw na paliwanag, ang kanyang pagsusuri sa epekto ng paglipad sa katawan mula sa pananaw ng tradisyonal na medisina ay kumuha ng atensyon ng lahat. Ang matagal na pananatili sa isang posisyon, ang pagbabago sa air pressure, at ang hindi regular na pamumuhay ay nakakasama sa sirkulasyon ng dugo at enerhiya. Kaya naman, madalas kayong makaranas ng sakit sa partikular na mga bahagi ng katawan. Tumpak ang kanyang pagsusuri. Si Sophie ang unang nagpagamot. Matagal na niyang iniinda ang pananakit ng kanyang balikat at leeg. Kinuha muna ni Miguel ang pulso ni Sophie upang suriin ang kanyang pangkalahatang kalusugan. Pagkatapos, maingat niyang sinuri ang kanyang balikat at leeg at itinuro ang eksaktong pinagmumulan ng sakit. Matigas ang bahaging ito. Ang trapezius muscle mo ay naninigas. Lulunasan natin ito gamit ang hilot at ventosa. Nang simulan ang gamutan, lahat kami ay kinabahan. Napapikit ng mariin si Sophie. Ngunit ang mga kamay ni Miguel ay napakagaan. Maingat niyang minasahe si Sophie habang sinusuri ang kanyang reaksyon upang mabawasan ang sakit. Makalipas ang ilang minuto, nagbago ang ekspresyon ni Sophie, hindi masakit. Sa totoo lang, masarap pa nga sa pakiramdam, sabi niya nang may pagtataka. Pagkatapos ng hilot, sinundan ito ng ventosa, cupping. Nang makita namin ang mga bilog na marka sa likod ni Sophie, hindi napigilan ni Marie na matawa. Mukha ka ng Dalmatian, Sophie! Ngunit pagkatapos ng gamutan, halatang masaya si Sophie. Inikot-ikot niya ang kanyang leeg at hindi maitago ang pagkagulat. Hindi ka pani-paniwala. Ang paninigas na ilang taon ko nang iniinda ay gumaan. Dahil sa reaksyon ni Sophie, ang iba pang kasamahan ay napatingin kay Miguel nang may kuryosidad. Sumunod si Marie. Matagal na niyang problema ang sakit sa kanyang bukong-bukong dahil sa madalas na pagsusuot ng high heels. Ginawa ni Miguel ang isang espesyal na masahe na tinatawag na tuwina upang dahan-dahang ayusin ang kanyang kasukasuan. Ang huli ay si Juliet na may matinding migraine. Binigyan siya ni Miguel ng acupuncture sa ilang bahagi ng kanyang ulo at leeg at pinainom ng mainit na herbal tea. Sa buong proseso, si Miguel ay nanatiling seryoso at maalaga. Patuloy siyang nakikipag-usap upang mabawasan ang kanilang kaba at ipinapaliwanag ang bawat hakbang. Ang nakakagulat ay ang reaksyon ng aking mga kasamahan pagkatapos ang balikat ni Sophie ay gumaan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang sakit sa bukong-bukong ni Marie ay nabawasan ng malaki at ang sakit ng ulo ni Juliet ay humupa. Nawala ang pagdududa sa kanilang mga mukha at napalitan ito ng pagkamangha at pasasalamat. Pag-alis namin, lumapit si Sophie kay Miguel. Talagang kahanga-hanga ka. Sa Western medicine, binibigyan lang kami ng pain reliever. Pero ikaw, hinahanap mo ang tunay na sanhi. Ngumiti lang si Miguel
ng may kababaang loob. Ang dalawang uri ng medisina ay nagtutulungan. Bawat isa ay may kanya-kanyang kalakasan. Sa taxi pabalik, tuluyan nang nagbago ang usapan ng aking mga kasamahan. Nawala na ang kanilang pagdududa sa tradisyonal na medisina at ngayon ay puno na sila ng kuryosidad. Si Sophie ay lantarang nagpakita ng interes kay Miguel. Ang galing talaga ng manggagamot na yon. Magaling na, gwapo pa. Claire, ang swerte mo. Natawa ang lahat sa sinabi ni Sophie, ngunit nakaramdam ako ng bahagyang inis. Pagbalik sa hotel, nakatanggap ako ng text mula kay Miguel. Kamusta ang mga kasamahan mo? Sana naging komportable sila. Napangiti ako sa kanyang simpleng pag-aalala. Kinabukasan, lumapit sa akin si Sophie. Claire, kayo na ba talaga ni Miguel? Nang mag-atubili ako? Nagpatuloy siya. Kung hindi, pwede ko ba siyang ligawan? Sa tingin ko, talagang kaakit-akit siya, parang may pumiga sa puso ko. Kahit hindi pa kami opisyal, ayokong may ibang nagkaka-interes sa kanya. Lalo na si Sophie, na maganda, masayahin, at sikat sa mga lalaki. Natakot ako sa ideya na maging malapit sila. Hindi pa kami opisyal, pero may espesyal kaming nararamdaman para sa isa't isa. Maingat kong sagot. Tumawa si Sophie. Sige, sige, hindi ko aagawin ang teritoryo mo. Pero seryoso, espesyal siya. Huwag mo siyang pakakawalan. Nang hapong iyon, may usapan kami ni Miguel. Inanyayahan niya ako sa isang parke, malapit sa Manila Bay. Habang naglalakad kami, napag-usapan namin ang nangyari kahapon. Sa totoo lang, noong una, hindi naniniwala ang mga kasamahan ko sa tradisyonal na medisina. Ang tingin nila, hindi ito tunay na medisina. Aminado ko. Ngumiti si Miguel at tumango. Hindi na bago yan. Ganyan din ang nararanasan ko noong nag-aaral ako sa ibang bansa. Pero ang resulta ng gamutan ang nagsasalita para sa sarili nito. Mukhang interesado sa'yo si Sophie. Bigla kong nasabi. Huminto si Miguel sa paglalakad at tinitigan ako ng diretso sa mata. May mainit na ngiti sa kanyang labi. Claire, para sa akin, ikaw lang ang nakikita ko. Dahil sa kanyang sinserong boses, bumilis ang tibok ng aking puso. Nang gabing iyon, uminom kami ng lokal na alak at nagkaroon ng mas malalim na usapan. Ikinuwento niya ang kanyang pangarap na maging doktor, ang dahilan kung bakit siya lumipat mula Western patungong tradisyonal na medisina at ang kanyang pilosopiya sa pagharap sa mga pasyente. Puno ng sinseridad ang bawat salita niya at lalo akong nahulog sa kanya. Pauwi sa hotel, dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng aking takot at pagdududa. Malinaw ang nararamdaman namin para sa isa't isa at hindi na kailangan ng salita. Si Miguel ang pinili ko at alam kong pinili niya rin ako. Tulad ng pagbabago sa pananaw ng aking mga kasamahan, ang aking pag-aalinlangan ay napalitan na ng katiyakan. Malapit nang matapos ang aking pananatili sa Pilipinas. Bumibigat ang aking puso sa isiping kailangan ko nang bumalik sa Paris. Ang oras na kasama ko si Miguel ay naging higit pa sa isang simpleng biyahe. Siya ang nagligtas sa aking buhay. At hindi nagtagal, siya na rin ang nagmay-ari ng malaking bahagi ng aking puso. Habang nag-aalmusal kami sa lobby, biglang tinapik ni Sophie ang balikat ko. Claire, ang galing talaga ng boyfriend mo. Nawala na ng tuluyan ang sakit ng balikat ko. Puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Sumang-ayon din si Marie. Noong una, hindi talaga ako naniniwala sa manggagamot. Pero mas gumaan na rin ang pakiramdam ng bukong-bukong ko. Isang doktor na hindi mo makikita sa France, may espesyal sa mga kamay niya. Sabi ni Juliet, hindi lang ito basta teknik, kundi isang tunay na malasakit sa pasyente. Ang kanilang mga tingin na dati puno ng pagdududa ay napalitan na ng respeto at paghanga. Nawala na ang kanilang prejudice. At ngayon, puno na sila ng kuryosidad. Ang kanilang pagkilala ay nagbigay sa akin ng kakaibang pagmamalaki. Anong gagawin mo? Bukas, babalik na tayong lahat sa Paris. Tanong ni Marie. Lalong bumigat ang aking puso. Ito rin ang tanong na paulit-ulit kong tinatanong sa aking sarili.
Nangingibabaw ang isiping, hindi na ako maaaring bumalik sa pagiging flight attendant at kailangan ko nang maghanap ng bagong trabaho. Habang nag-aayos ako ng gamit sa aking kwarto, biglang tumunog ang telepono. Galing ito sa aming kumpanya. Kinabahan ako. Dahil ba sa pneumothorax, tatanggalin na nila ako? At tama nga ang hinala ko. Isang medical officer ang tumawag upang kumustahin ako at pag-usapan ang aking pagbabalik sa trabaho. Miss Claire, ayon sa pagsusuri ng doktor, mataas ang posibilidad na maulit ang iyong pneumothorax. Lalo na sa isang environment na may pabago-bagong air pressure. Seryosong sabi ng medical officer. Pinapayuhan ka naming manatili muna sa lupa at lumipat sa ground duties. Pinakamabuting iwasan mo ang paglipad sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Pagkababa ng telepono, tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip. Isang buhay na hindi bilang flight attendant. Isang buhay na hindi lumilipad. Ang mawala ang trabahong minahal ko ng buong puso ay isang malaking kawalan. Para bang isang bahagi ng aking pagkatao ang nawala. Paano na ako mabubuhay ngayon? Bulong ko sa sarili. Sa sandaling iyon, nakatanggap ako ng text mula kay Miguel. May oras ka ba mamayang gabi? May gusto akong ipakita sa iyong espesyal na lugar. Dahil sa kanyang mensahe, bahagyang gumaan ang aking pakiramdam. Agad akong nag-reply. Pagsapit ng gabi, sinundo ako ni Miguel. Mukha siyang mas kinakabahan kaysa dati. Dinala niya ako sa isang magandang restaurant na may tanawin ng city lights. Sa gitna ng hapunan, inilabas ko ang aking mga alalahanin, ang payo ng doktor, ang pagkawala ng aking trabaho, at ang aking pagkalito. Seryoso siyang nakinig at naintindihan ang aking pinagdadaanan. Claire, minsan sa buhay, may mga hindi inaasahang pagbabago. Hindi ibig sabihin nito ay palaging masama ang kahihinatnan, sabi niya, puno ng karunungan. Pagkatapos ng dessert, may kinuha siyang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Bumilis ang tibok ng aking puso. Binuksan niya ito at ipinakita ang isang singsing. Kung hindi ko pinunit ang blusa mo sa eroplanong iyon, marahil wala ka na rito ngayon. Ngunit sa sandaling iyon, hindi lang ang buhay mo ang iniligtas ko, natagpuan ko rin ang sarili kong buhay. Nanginginig ang kanyang boses ngunit puno ng katiyakan. Claire, payag ka bang maging kasintahan ko? Na may layuning magpakasal? Magsimula tayo ng bagong buhay. Dito, sa Pilipinas. Tumulo ang luha sa aking mga pisngi. Sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat. Nawalan ako ng langit. Ngunit natagpuan ko ang isang mas malaking kaligayahan. Walang pag-aalinlangan, tumango ako. Oo, gusto kong subukan. Kinabukasan, sinabi ko sa mga kasamahan ko ang aking desisyon. Hindi na ako babalik sa Paris. Mananatili ako sa Pilipinas at magsisimula ng bagong buhay kasama si Miguel. Nagulat sila noong una, ngunit agad din nila akong binati ng buong puso. Sa totoo lang, para kayong nasa pelikula. Totoo pala talaga ang tadhana. Natatawang sabi ni Sophie. Sa sumunod na 6 na buwan, unti-unti akong umangkop sa buhay sa Pilipinas. Ang wika ang pinakamalaking hamon. Nag-aral ako ng Filipino araw-araw at nagsimulang maging interpreter para sa mga dayuhang pasyente sa klinika ni Miguel. Nakahanap ako ng part-time job sa isang medical tourism agency malapit sa airport. Naranasan ko ang 4 na panahon ng Pilipinas, ang init ng tag-araw, ang ulan ng tag-ulan, ang simoy ng hangin sa Vermonts, at ang masayang diwa ng Pasko. Nakasama ko ang pamilya ni Miguel sa mga okasyon at unti-unting natutunan ang kanilang kultura. Kahit mahirap minsan, kasama si Miguel, naramdaman kong ito na ang aking bagong tahanan. Mabilis naming inasikaso ang aming kasal. Nag-alala ang aking mga magulang noong una, ngunit nang makausap nila si Miguel sa video call, gumaan ang kanilang loob. Ang kanyang kabaitan ay tumagos kahit sa screen. Makalipas ang 2 buwan, lumipad sila patungong Pilipinas para sa aming kasal. Kinabahan ako noong una kong makilala ang mga magulang ni Miguel. Ngunit ang kanilang mainit na pagtanggap ay nagpawi sa lahat ng aking pangamba. Niyakap ako ng kanyang ina at sinabing, ang anak namin ay nag-uwi ng isang magandang anghel.
Ang aming pamamanhikan o family dinner ay isang kakaibang karanasan. May mga pagkakataong nagkakailanganan dahil sa pagkakaiba ng kultura, ngunit napuno ito ng tawanan. Ang aking ama ay nahirapang gumamit ng kubyertos, at nang sa wakas ay nagtagumpay siya, lahat kami ay pumalakpak. Bumati ang mga magulang ni Miguel sa wikang French, na ikinatuwa ng aking mga magulang. Kahit magkaiba ang wika, nagkakaintindihan pa rin ang puso, sabi ng aking ina, habang naghahanda kami. Mas lalo kong pinagbuti ang pag-aaral ng Filipino at si Miguel naman ay nag-aral ng French. Nirespeto namin ang kultura ng isa't isa habang bumubuo ng sarili naming kultura. Sa araw ng aming kasal, naroon din ang aking mga kasamahan si Sophie, Marie at Juliet. Kumuha sila ng espesyal na leave para lang makadalo. Sa aming pagpapalitan ng mga pangako, nakita ko ang malalim na pag-ibig sa mga mata ni Miguel. Nanginginig kong sinabi, "Iniligtas mo ang aking buhay, at ngayon, ikaw na ang lalaki ng buhay ko. Ito ang ating bagong simula." Hinawakan ni Miguel ng mahigpit ang aking kamay at sumagot, "Ang makilala ka, ang pinakamalaking swerte ng buhay ko." Sabay nating tatahakin ang lahat ng darating na sandali. Sa reception, lumapit si Sophie at bumulong. Sana makakilala rin ako ng isang lalaking Pilipinong tulad ni Miguel. Nakakainggit ka. Ang aming kwento ay nailathala pa sa newsletter ng aming kumpanya. Isang tadhanang nagsimula sa kalangitan. Ang romantikong kwento ng isang flight attendant at isang manggagamot na nagkakilala sa isang emergency ay nagbigay inspirasyon sa marami. Pagkatapos ng kasal, tinulungan ko na si Miguel sa kanyang klinika, lalo na sa pag-aasikaso ng mga dayuhang pasyente. Nagsimula rin akong magbigay ng maliliit na seminar tungkol sa tradisyonal na medisina para sa mga dayuhan. Isang espesyal na pakiramdam na makita ang mga taong dating may prejudice, tulad ko, na natutuklasan ang halaga nito. Isang araw, habang naglalakad kami ni Miguel sa tabi ng Manila Bay, sa anibersaryo ng aksidente sa eroplano, binalikan ko ang nakaraan. Minsan pala, ang pinakamadilim na sandali ng buhay ay maaaring maging simula ng pinakamaliwanag na ilaw. Hinawakan ni Miguel ng mahigpit ang aking kamay. Sabay nating lalakbayin ang lahat ng ito. Simula pa lang ito. At ganoon. Nagsimula ako ng bagong buhay sa Pilipinas, kasama ang taong nakatadhana kong makilala sa kalangitan. Nawalan ako ng langit, ngunit natagpuan ko ang isang mas malaki at mas tunay na kaligayahan. Sa aking harapan, isang bagong paglalakbay ang naghihintay.